Security. Ano ba yung pagkain at nutrisyon na seguridad ng isang tao? So, English pa rin ito pero iyan na natin. Ang pagkain po ay isa sa kailangan ng tao para mabuhay. The 3 basic needs. Pagkain, alam ng mga bata to, tirahan, at damit. So ito yung pinakapangunahing 3 kailangan ng tao para siya ay mabuhay. So tatalakayin natin ngayon ang tinatawag na mga aspeto na pag-aralan natin ukol sa pagkain at nutrisyon. Unang-una po dito ay yung tinatawag na availability. Ang pagkain ay isang produkto na kailangan ay available siya. Kailangan na nandun siya, naroon siya, para ito ay makarating sa tao. So, ang tinatawag na availability, meron siyang pagkukuhaan. So, maybe from the farm to the market. From the market to your table. So, ito yung consistent na basis kung paano magkaroon ng pagkain. Kailangan may mapagkuhaan. Okay? So, ito lang nais kong emphasize. Pangalawa po dito ay yung tinatawag na access. Ngayon, yung pagkain ay kailangan ma-deliver doon sa mga tao. Noong unang panahon, napakahirap magdala ng produkto mula sa farm dahil napakahirap ng mga dadaanan. Di ba? Pupunta ka pa sa bundok, tatakbo. Lalo pag galing sa bundok yon, ang hirap ibaba. So, ang access ay kailangan meron paraan kung paano makuha yung pagkain na yon at madala doon sa pwede sa market or pwede sa mga tao directly na kailangan nila yung pagkain. At dito po, tinatawag natin na para ito ay makonsumo ng mga tao, ito ay kailangan makarating or makuha at madala doon sa mga tahanan. So, marami tayong access sa ating kapanahunan. Lalo dito sa Philippines, we are most blessed people dahil ang mga pagkain, kagaya ng mga prutas at gulay ay napakarami sa Pilipinas. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, ay makikita ninyo na walang available na mga pagkain. Sa mga disyerto, wala silang pagkain na iba kundi karne, na dried, tapos wala silang gulay. Pero dito sa atin, sa Philippines, we are so blessed dahil maraming pagkain po tayo dito. Available siya, hindi lang po sa farm, kundi nasa market na. Tingnan natin yung Balintawak, pag pumunta kayo doon, napakaraming pagkain. At mas mura, syempre, pag doon tayo mamimili. Balintawak Market ang nakalagay dyan. So, ang access natin ay madali. Hindi kagaya nung panahon na mga nakaraan na napakahirap po. Kailangan pumunta ka sa bundok para makakuha ng pagkain, andin dadalhin mo sa ibaba. Tapos, saka para kayo magkaroon ng pagkain. Pero ngayon, it's very, very available. At very, very napakadali po yung pagkuha natin ng pagkain. So, pangatlo po dito ay yung tinatawag utilization. So, marami nga pagkain tayo. At meron mas mura, meron naman mahal. At paano ito natin magamit sa ating katawan? Kailangan natin ang tinatawag na knowledge. Kung paano natin masupply ito sa ating mga katawan, kailangan we have the right amount of food, tamang-tama na pagkain para sa ating kakailanganin. So, ang problem natin, minsan, it is, pag pinag-usapan ang nutrition security at food security, ay meron kasing pagkakaiba. Ang tinatawag na nutrition security ay ito yung paraan kung paano na yung mga pagkain na kinakain natin ay nagagamit ng ating katawan. So, pag sinabing food security,
bili lang ng pagkain kahit ano. Walang variation, walang variety. Halimbawa, talong sa umaga, talong sa tanghali, talong sa gabi. Kulang po ng nutrisyon ang kinakain. Manok sa umaga, manok sa gabi, tanghali, manok sa gabi. Kulang yung nutrisyon. So, hindi po sapat yun para magkaroon kayo ng isang malusog na katawan. Utilization has something to do with knowledge. Kailangan alam natin kung paano i-prepare ang mga pagkain na maring available sa market. Kailangan alam natin kung gaano kadami ang kailangan natin na protein. Gaano kadami ang kailangan natin na carbohydrates. Gaano kadami ang kailangan natin na prutas at gulay. At gaano kadami o gaano kakaunti lang ang kailangan natin na fats and sugar. So mamaya po ipapakita ko sa inyo ang pyramid kung saan makikita natin kung ano ang pinakamaraming kakainin natin at pinakakaunti. So we have, the next is stability. Stability, availability, access, and utilization of food. Ito yung magbibigay sa atin ng isang stable at isang healthy na katawan. Isang malusog at isang matibay na katawan para sa isang Kristiyano. So, we have here food pyramid na ipipresent sa inyo kung papaano. Alam ko yung mga bata, sa school tinuturo namin ito. Pero, hindi ko alam kung nakakalusot sa mga magulang yung tinuturo namin sa mga kabataan. So, we have food pyramid dito. Ang unang dito, pinakamarami is makita din sa isang working man, kailangan niya maraming carbohydrates. So, ito yung mga kakanin, spaghetti, pero mas well recommended po natin yung tinatawag na whole grain cereals, yung mga mais, na hindi pa siya natatanggalan ng bran, or unpolished rice, kung saan hindi siya strip off ng mga vitamins, especially vitamin B. So, ito yung tinatawag na nagbibigay sa atin ng, tinatawag natin na the go food. Ito nagbibigay ng lakas, sustenance ng ating paglalakad, pagtatakbo, at iba pang mga ginagawa natin. Nakasalalay po dito sa ating kinakain na to. So, here we have, pangalawa po dito is, makita po natin ang fruits at saka vegetables. So, bakit mas marami ang fruits at vegetables? Konting diferensya lang doon. Ang fruits and vegetables, ito yung pinanggagalingan ng mga vitamins, ng mga minerals, na nagme-maintain ng ating mga body functions, ng ating mga body organs, at ito yung nananatili tayong malusog dahil sa kinakain natin na naandito sa mga prutas at gulay. Especially kapag kinakain nyo po ay most of the time ay raw foods, meron siya tinatawag ng phytochemicals. Wala po yun sa mga niluluto nating pagkain. Meron siyang high in fiber kung saan ito ay naglilinis ng ating mga colon. So marami sa atin may mga colon cancer. Bakit? Dahil hindi tayo masyado nagkakain ng gulay. At walang nagwawalis sa ating bituka kapag wala tayong gulay at prutas. So mas raw ang kinakain natin, mas malusog ang kondisyon ng ating katawan. Tandaan po natin yon. So we have, next is, we have, protein. Ito yung mga ulam na kinakain natin. Alam nyo ba na yung pagkain natin ng ulam sa isang kainan, ang isang manok, kailangan kasing laki lang siya ng matchbox. Pospro. Yan ang isa ng pospro. Yan. Ganun lang kalaki ang protein na kakainin mo sa isang kainan. Pero nakita pag pumunta sa Jollibee, isang hita. Diba? Isang pakpak o minsan isang pitso, isang kain lang. So, nasobrahan tayo ng protein, kaya tumataba. Lumalaki. Sorry sa mga matataba. Nasobrahan ng protein, naparami ang building up ng mga katawan natin, kaya lumalaki at nag-obese tayo, overweight, at dahil doon sa kinakain natin. Alam nyo ba na mas maganda kumain o mas healthier ang kakainin natin ay plant source? Galing sa halaman. Kasi marami namang protein galing sa halaman. Merong mga grains, nuts, tofu. Tofu is one. Isa sa considered as the best meat
Mamaya po, mayroon akong niluto doon na ipapatikim ko sa inyo, na patikim lang, konti lang naman talaga. Kung papaano yung preparation ay nandito din sa video, nasa YouTube ko. Kaya ipapano ko sa inyo kung paano magluto ng isang vegetarian na pagkain na very simple lang siya, pero hindi siya magastos, at the same time, nutritious siya. Mas nutritious siya kasi kinakain natin fried chicken or mga beef na steak or any other. So, ang ating tatandaan po natin na karamihan ng sakit natin ngayon ay galing sa karne. Sorry, yung ating hypertension, pag hypertensive po kayo, pinagbabawal sa inyo ng doktor kumain ng maraming karne, especially pork. At kapag kayo may kidney problem, ganoon din. Kasi pag may kidney problem tayo, hindi kaya ng kidney sasalain yung mga waste nang galing sa kinain natin na karne. Kaya, nagdo-double work siya, nagdo-double function siya. At nagkakaroon ng tinatawag na failure. So, may mga kidney failure tayo na kita ng mga tao. Hindi na sila naagapan because at early stage, hindi sila makikita. So, ang mga meat na to ay talagang hindi siya nagbibigay talaga ng magandang health condition para sa ating katawan. So, last is we have sugar and we have sugar and fats. Alam niyo ba na number one na pamatay ngayon sa buong mundo ay sugar. Yes, hindi na siya fats. Dati kasi fats, yung mga taba-taba. Ngayon ay sugar. You know why? Kumakain tayo ng mga pagkain na very rich in sugar. Pag uminom kayo ng soft drinks, 12 ounce na soft drinks, ay meron component siya na 2 tablespoons of sugar. Pag kumain kayo ng cupcakes, biscuits, or any other bread, may sugar siya. Pag kumain kayo ng ice cream, especially, very rich. At kaya maraming mga tao ngayon ay may diabetes dahil sa kinakain natin. So, kung makuha natin na kumain ng simple na pagkain, mas maganda. Okay? So, ito na. Okay, so, sabi nito, eat sparingly. Mas kaunti talaga ang kakain natin ng mga may asukal, mga desserts, at saka matataba ng pagkain. So, I would like to play my video. Ito po yung isang simpleng recipe na prepare ko para sa inyo. At mamaya po mamimigay yung aming staff dito ng mga kunting patikim sa aking ginawang video. And after this, magtatanong po ako sa inyo. Meron akong prepare na Health and Home Magazine na latest issue for 2023 na ibibigay ko sa inyo ngayon kapag nasagot niyo ang tanong. Okay? Okay, so ipipresent natin ang video na habang magbibigay ako ng katanungan sa inyo ngayong gabi. Ayan yung aking